Yun! Balik tayo sa reaction video. At yun, abangan nyo yung mga magiging guest ko sa Dayo Podcast. Nako, target ko every 2 weeks makapag-upload dahil dapat nung nakaraan plano ko every week kaso medyo mahirap sa editing at yung schedule. Feeling ko mga every 2 weeks makapag-upload ako ng Dayo Podcast at ang susunod na upload natin by next week ay si Basilio. Nako, nakakatuwa yung kwentuhan namin na yun. At after ni Basilio, si Sinyo na. Kahapon galing kami sa Pampanga dun sa Dau sa shop nila. July 12. Yun, kahapon galing kami doon. Maganda rin yung pinag-usapan namin. At maraming nag-post kasi ako sa page ko yung Shernan, yung may verified check. Nag-post ako doon ng mga gustong itanong kay Sinyo, ang dami nun. At yung iba doon pinili ko. At naitanong ko mismo kay Sinyo at nabanggit ko kung sino yung mga nagtanong. Ayun, simpleng way ko na rin para i-shoutout kayo. At pagka magkakaroon ako ng susunod na guest, magpo-post ulit ako sa page ko at pwede kayong comment ng gusto nyo itanong sa susunod na guest ko. Pero sana, ang inaantay ko mga tanong yung mga bukod sa sino gusto mo kalaban sa flip top, yung mga interesting na bagay na tingin nyo masasagot nung idol nyo na hindi related sa hip-hop. Yung interesting question, sana merong ganon. Ayun, target ko rin mag-guest sa Dayo Podcast ng hindi lang puro hip-hop o rapper dahil gusto ko in general, marami pa akong pwedeng i-guest tulad ng mga kaibigan ko sa showbiz, sa TikTok, yung kaibigan kong fitness coach para makatulong sa tamang pagdadayet o pag-gym, yung kaibigan kong doktor, yung kaibigan kong attorney para sa mga legal advice. Yun, sana magawa natin yan. At yun, shoutout tayo. Eto na. What's up, Tito Shernan? Shoutout po dito sa Tudela, Misamis Occidental sa mga anak ko, Macho Iril at Jeya Sumalinog. Sa asawa ko si Eljen May Lagare Sumalinog at sa mga brad ko sa Upsilon P Sigma 1935. Salamat po, Tito. More power po sa iyo. Oy, thank you. Okay, Shernan, ako dito. Bodybag agad si M-Site. Ayaw nga lumaban. Anong gagawin natin? Kahit man gustuhin ko na maglabang kami dahil tingin ko mailalabas ko yung hinahanap yung OG Shernan na nailabas ko kay Sixth Street. Baka madoble ko pa. Oy, tumatawag ang anak ko. Wait lang Sam. Mga 10:30 o 11. Susunduin kita. Mag-ayos ka na. Sige na. Yun. Aalis kasi kami nung anak ko, isa. Dahil magpapasukan, kailangan mabili yung mga ibang gamit niya. Daddy duty. Pa-shoutout, Azzy. Sayang yung rematch nila Jonas, no? Salamat palagi sa pag-upload mo, Azzy. Palagi. Love you. Ako nga pala yung poging bagsik ng paumbong. Ang dami na tumatawag sa akin ng Azzy buwat nung nalaman nila na Azzy ang tawag sa akin dahil mga kaibigan ko sa hip-hop. Dahil yun nga, yung nag-Azzy ako sa unang laban ko sa flip top. Eto na. Ate, patagalin to. Simulan natin sa mga interview ng mga fact shit. Siyempre kinakabahan kasi sa buhay parang malaking opportunity to para sa, lalo na sa akin, sa battle rap career ko. Thankful talaga ako nakasama ko sa lineup na to. Siyempre kahit hindi naman talaga gusto ni boss na mapasali ako dito sa lineup na to. Gusto niya lang ako pandagdag lang. Nasabi niya na nga doon sa interview niya Wala, kinapos ng isa, nakita niya ako. Para sa akin, mas mahirap sa akin mag-joke kasi pogi ako Tapos siya pangit kaya mas... Joke na yun, joke din yun. Actually si Kenzer, gusto ko din yung aggression yung sulat nito tsaka yung humor nito Kaso nag-joke daw to Easy sa kanya. Hindi ko pa napapanood to. Pati yung kay... Sino ba yung bagong labas? Ban at Manda. Kasi gusto ko, pag ginawang ko raw, ayoko nung mag-iisip ako na yung magte-take down notes ako para lang maging maganda yung mga sasabihin ko. Kahit okay lang sa akin na may mga bagay akong hindi alam at masaya ako na may magko-correct sa akin dyan sa comment section na yung hindi ko alam na ay yung isang bagay na hindi ko alam ay maitatama nyo. Malaking bagay sa akin yan. Kaya nga sa Dayo Podcast, may mga sinasabi sila, kunyari yung English word, hindi ko alam. Tinatanong ko talaga kung kasi hindi man ako ganun katalinong tao. High school graduate lang ako. May mga bagay akong hindi alam. At masaya ako dahil sa Dayo Podcast, may mga panibago akong natututunan. At ayun,
Kaya gusto ko mag-reaction video ng Raw, hindi ko pa napapanood para as is, ako mismo yung opinion ko mismo yung lalabas. Niya mag-joke, so yeah. Sa akin, sa tingin ko sa gagawin niya, magpapaulan siya ng mga jokes eh. Kasi ako, sa totoo lang, hindi naman talaga ako naghanda eh. Pero gusto ko pa rin maging classic tong battle na to. Mag-freestyle ako mamaya. Malakas rin si Kerang Pumunto, malakas yung stage presence, lalo na yung yung Bagay-Ilonggo accent niya, tapos yung mga anong tawag doon, parang mga moves niya. Okay din yung niya, okay din siya bumatel, okay din yung stage presence niya. Okay din yung mga napipili niyang humor o yung jokes na napipili niya. Magaganda rin yung sigurado ako million views to eh. Million views na ba? Sure daw siya eh. Million views na nga. 5 days. Congrats. Siyempre, dapat malupit ako sa first million views na battle ko. Tama, Pero tama. Siyempre, nung nakalabang ko si Kenzer, naisip ko na lang, sige, pwede na to. Nakatan choice, andyan na yan. Yung gagawin ko, mag-inarte ako. Wala nang gagawin si boss, tanggalin pa ako nun. Shoutout sa'yo. Salamat na nakabattle kita. So yeah, pero sana maging classic yung battle natin. Naghanda ako ng todo. Sana maging masaya yung crowd sa hinanda ko. At sana 100% ka din. At sana mapasaya natin lahat ng taong nanonood ngayon. Yun, good luck sa atin dalawa. Alam ko naghanda ka. Ako, hindi ko sure. Medyo lang. Kaya, bigay mo yung best mo. Kasi pag di mo binigay yung best mo, hindi ko rin siya ibibigay sa'yo. Maniwala ka sa akin. Babala yun, babala. Yo, andito na naman tayo sa harap ng monitor. Paro biglang nagpaparap. Ano bang pinagsasabi mo? Hoy, teka lang, nasan yung katabi ko? Wala pala akong katabi kapag gumagawa nito. Oh shit, sabi nung babaeng sinto-sinto, kumakanta yung sampalok. Pag nasampalok, Left up, second side 14, nandito pa rin. Petro 10, Pasig, batong laban na ngayong gabi. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin. Shoutout sa lahat ng MCs na bumubuo ng liga. Shoutout sa lahat ng mga represent collab. At syempre, sa buong Flip Top staff. Flip Top magigay para sa parating natin laban. Black Manila, shoutout sa kanila palagi. Real Jokes Clothing. Di lang natin kasama ngayon, pero shoutouts palagi sa kanila. At sa kanan ko, Tacloban, represent para sa inyo. Maghihay tayo lahat para kay Kenzer. Carlos Chariot, Unhinged, Black Box, RX Panda, Kerlans, Nad, Zero MB, Barabiliran, Vince Ivan Ragay, Killions. G. sino pa ko? Yun, shoutouts palagi. RX Panda, Black Manila, mga bagong sa inyo, silipin niyo yan. At sa kaliwa naman, Smoky Mountain represent para sa inyo. Smoky Mountain, no? Para kay Caleb. Tanong ko lang sa'yo, hello, ngayon sabihin. Nga pala kay Madam Merlin Chow, Chillionaire, Mick and Chill, OGL Nero, Russell Campania, mamaya na iba. Let's go. Shoutouts Mick and Chill, pero para kay Mot lang. Shoutouts din, syempre, Flip Top staff, nandito. Kanina pang alauna ng madaling araw para mag-set up para sa inyo. Shoutouts kay Boss T, shoutouts kay CJ. Happy birthday nga pala kay CJ. At nanalo ng coin toss, si K-Ram, pinili niya mauna. Si Kenzer, tig-2 minuto dapat, 5 ang urado natin. Isa buhay, 2025, second side 14, unang banat. Kenzer, tara. Yo, check! Dinig? Yo, last year, napasali ng 2x2. Kaso laglag agad. Kaya marami nagsabi na team namin ni Mimak ay weak. Pero ngayong taon, pinag-isa buhay. Binigyan ng pagkakataon ang boss natin na si Arik. Oo, K-Ram yung kalaban. Pero wag nung iisipin na matatalo ako dito matik. Lalo't nakafocus ako sa punches. Ngayong wala akong sidekick. Flip Top game! Nakapokus sa punches dahil wala akong sidekick. Punch, kick, o kick. Ikaw ba si Young G? Ang kilalang kahit sino na lang pinagchuchucho pa sa eksena. Mot, 3GS, XB, Phoebus at Enigma. Kung di ka tsupaero, malamang di pa rin matunog yung pangalan mo sa liga. Na misinterpret mo ata, kuya, sinabi ni Luning makikisama ang sikreto ng eksperto sa gera.
Na-misinterpret mo ata, kuya, sinabi ni Luning pakikisama ang sikreto ng eksperto sa gera. Kasi, Nako. na-misinterpret mo ata, kuya, sinabi ni Luning pakikisama ang sikreto ng eksperto sa gera. Nako. Tangina, na-misinterpret mo ata, Na kuya, pressure. sinabi ni Luning pakikisama ang sikreto ng Eksperto sa gera. Yon. Na pressure. Na-misinterpret mo ata, kuya. Na ano to, nabigla to, isa buhay eh. Isa buhay. Nakakaano din talaga yan, nakaka-pressure. Sinabi ni Luning pakikisama ang sikreto ng eksperto sa gera. Tsaka ano kay rookie kay nabigyan ka ng ganto kagandang spot. Nako, hindi mo dapat sinasayang yan. Na-misinterpret mo ata, kuya, sa sikreto ng eksperto sa gera. Isama ang sikreto ng eksperto sa gera. Na-misinterpret mo Ta-time ko na to pag ganto. Ta-time ko na to pagka ganto kahaba. Time. Unang bala. Wala. Sobrang haba na ng ano niya, ilang 30 seconds na ata. Pagka ganun, ita-time. Kung ako, ita-time ko na yun kasi kailangan eh. Tsaka ano eh, kumbaga rookie pa kasi. Dapat talaga hindi sinasayang yung gantong pagkakataon. Anyway, wala namang perfectong umpisa eh. 'Di ba? Babawi at babawi yan si Kenser. May ganang iskera. Putang ina mo! Wala ka nasabi na misinterpret mo lahat! Yon, dali ka dun. Tay ka dun. Gago ka? Lahat ng pinanggalingan mo, magaganyan ka dito? Yaka. Tay ka dun. Pansin nyo ba, mga men? Na sa tuwing nakikita ako nito ni Boss Arik, gusto niya ako lagi gulpihin. Bilis ka nga muna. Ikaw ba, boss? Talaga bang papalag ka? Joke lang! Hindi, lapit na oh. Nagpapasalamat ako sa'yo, boss, kasi alam ko magmamigrate ka na pa Denver. Pero bakit naman ganon? Unang labang ko ng taon, binigyan mo ako ng Tarzan! Pati na lang ikaw, boss! Para matapos na lahat to! Ayan na. Ano? Kaya opisyal din kitang hinahamon sa mga ginagawa mo sa akin! Gawin nyo nga sa ahon, maglaban kayo ni Boss P! Kaso nagtatago na eh, paano may nakita ako, nasa ano na eh, pinasok na ng NBI yung problema, yung parang kaso ni Pibus eh. Anyway, ano man yan, pagsubok sa buhay, marami yan, pero sana malagpasan din ni Pibus yan. Kaya niya yan. Kayang-kaya ni Pibus yan. Sagpangan, Jay! Punta tayo sa'yo. Napanood ko yung laban mo sa 1 minutes. At round 1 pa lang, nasabi ko ng tang-ina, gera to. Alam mo kung anong napansin ko sa laban nyo, tol? Ang dumi ng tenga mo! Gago ka. Nalaban ka sa flip-top, may yema ka sa tenga. Engot ka ba, bro? Mas madalas pa nga ata mag-cotton buds yung ebot ko sa'yo. Okay, ebot, tube. Unang sana niya sa flip-top, malasik straight yung kanyang stilong na dampot. So, ano bansag dito kay Ambot? Sa 7 Dwarfs ni Snow White, ikaw ang ika-6 na bansot? Ayos ka din eh, no? Yung style mo dati, 6 straight, pero yung height mo, sequence. So, sino ka niyan? Si Sixwens. Wala ka si Sixwens. Wala pumalak pa. Hoy, Magic Johnson! Seryoso? Sa laki mong yan, nagba-basketball reference ka pa, tropa? Pero napanood ko yung video mo, magaling ka magdala ng droga. Yung basketball court sa kanila nasa gubat, talaga namang nakakatroma. Pag lumay-up ka doon ng jelly, may sasabay sa'yo na cobra. Pero mababait naman daw sobra yung mga player, yun ang kanyang natitiyak. Lahat ng puntahan nilang court, di pa sila nasisibak. Paano ba naman dadayo ng limahan, may mga dila silang itak? Tanga-tanga. Okay, si Bak, itak. Kaya, paano ba naman dadayo ng limahan, may mga dala silang itak? Sumalit first time niyang sumali sa liga.
Kaso parang nawalan siya ng gana. Nagtatampo siya sa coach nila kasi parang di siya kasama. Papatapos na yung fourth quarter, yung playing time niya, wala pa. Maya-maya lang, nagpasikat o, binax out na yung baka. Binax out yung baka, puta. Hi guys. May ideya? Myself at home. Putang ina, kasya sa kahon yung tao nyo. It's nice and neat in here. Well Kasya done. sa rep. Tangina kasi ng coach yung boksingero kung sino-sino player kinuha. Yung tito niyang si Buboy, dinawang point guard kasi magaling daw mang-agaw ng lupa. Kupalo. Kaya kung usapang basketball sa akin, maning-mani kapadudong. Ako mapabattle mano ball game, pangalan ko na paugong. Minsan ang pag-iimbento sa battle tool, di yan nakakatulong. Tipong, magbabasketball reference ka tapos hindi ka marunong. Ganyan ka. Ako, magaling talaga ako, pre. Believe nga ako sa sarili ko eh. Pinapalis-palis ko nga yung boss mo na yan. Eto, bumilib ako sa'yo nung kinampi mo si Mimak, pre. Nagdos por dos kayo, tas parang di kayo magkakampi. Ang inang iingay eh. Tapos yung intro niya, binubuhat ka lang ng multo parang isa buhay finals ni Romano. Tarantado. Handang mandamay ng walang kinalaman, ganyang kakadesperado. Duda ka sa husay niya dahilan ba't buhay niya na bago, lakas mo manghusga, buti sana kung kilala mo yung tao. Kaya dapat ang bibig mo ini-stapler na bro. Meron kang crab mentality, masyadong nagdidesperado. Pinupuna pa yung kaibigan kong mas better sa'yo. Ito ang ganti ko kay Romano dito sa cancer na to. Ganda nun. Ganda nun. Ito ay alay ko kay Romano na dinis mo, brother. Di mo ko masisindak sa iyong Kenkoy power. Punchline ko, mistulang chemo, sweet ka dito. After nang hindi ka na umabot pa ng stage 2, cancer. Ganda. Sobrang linaw dahil nag-choke pa. Ang dami magagandang jokes at magagandang punchline ni Kairam. Ganda nun. Cancer, bawi! Tangina, kahit nag-choke ako, bobo ka pa rin everyday. Nadamay ko si Romano, bakit? Kilala mo ba si Chelsea May? Si Chelsea May. Yo, tangina, napakagaling talaga ni Kairam. Sa labang to, ko'y parang minalamalas. Talagang natural yung pagiging komedyante nitong kamukha ni Ay de las Alas. Ning ina mo! Eksperto ka sa panglalait, tang ina kapangit ka naman. Tang ina mo ka yan. Dapat naging mabait ka na lang. Kasi kung wala kang cap at shades, itsura yak sa stage. GF mo'y wala McGregor na na-COVID kasi yung Irish walang taste. Ang pangit pa ng placement ng mata. Wala pang bridge yung ilong niya nako. Sa sobrang lapad ng noo, pag ispilengin yan, may extra na o. Enjoy na enjoy mo yung panglalait ni Nikki ah. Na mali yung pinasukan na planeta. Alam na alam mo kasi pareho lang kayo ng mundong pinanggalingan, Alien Division. Planeta, pinanggalingan? Tama ba yung rhyme niya? Na mali yung pinasukan na planeta. Alam na alam mo kasi pareho lang kayo ng mundong pinanggalingan, Alien Tangina. Planeta, pinanggalingan, medyo malayo yung rhyme na yun ah. Division. Pagmumukha nyo di na okay. Mga tamod ni Aklas na nabuo sa loob ng nanay ni Kokey. Nung guesting mo kay Dog Brack, ang dry ng lips, kay pangit at wak. Sa sobrang dry, parang undo na nag-addict kasi yung lip nagka-crack. Okay, okay. Walang pambili ng lip balm. Tong taong malakas manglait, kaya ka lang masakit magsalita kasi nga madalas may sugat ka sa labi. Sabi ni Zaki, wala kang magulang. Kaya pala nung na-mention mo ang cousin, uncle at niece, biglang nag-choke ka rin pa, peeps. Kasi habang binibitawan mo yung mga salitang yan, na-realize mo na wala kang relatives. Ang yung itsura pang nanggaling sa similya na low-class type, ako pogi. Kapintasan kulang height. Trip pala nito, oo, yung brand nice. Pero kahit na ganon, kay merong orphan vibes. Kaya na tumutulong daw to sa community. Di niya lang binibidyo. Tang ina, napakaangas.
Di mo nga binidyo, kinang-ina ka, pinangalandakan mo naman sa podcast. Don't let your left hand know what your right hand is doing. Yan yung sabi sa Biblia. Yung pagbibidyo at pagpapahayag na tutulong ka ay walang pinagkaiba. Feeling mabait ang puta. Doon sa interview siya tinanong, sa over 10 years mo sa industry, ano mga napulot mong aral? Sagot naman ni Gago, paggawan ka ng mabuti, paggawan ka ng masama, gawan mo na mabuti. Yan ang turo ni tatay. Ang simple-simple ng tanong, pero para sa'yo mahirap, men. Turo ni tatay ang puta. Anong akala mo sa tatay mo, ha? Hipapsin! Ang laki ng pinagkaiba ng tatay mo sa eksena, may pagkaboba ka, day. Ang tanga-tanga mong sumagot, kaya marami sa iyong umay na umay. Alam mo ba yung pinagkaiba ng eksena sa tatay mo, bay? Ang tatay mo patay na, yung eksena buhay na buhay. Aggression nandun, pero yung hard-hitting punchline, wala si Cancer dito sa round 2. Sayang. May pinupunto, pero alam mo yung magandang bagsak ng punchline, wala siya. Ito lang yung maganda, yung dulo, yung eksena, ay patay na tatay mo, eksena buhay na buhay. Maganda yon, pero masyadong plain kasi wala siyang, siguro dahil hindi niya hinihinto o parang dinadama muna yung sulat niya. Pero kahit naman ituloy-tuloy niya yan, tao mismo makaka-appreciate kung meron ka magandang punchline na lalanding. Pero aggression nandun, aggression. Pero sulat, may pinupunto, pero yung punchline na maganda, ayun yung di ko nakita. Kay Ram, tara. Kasi mga unipa nyo, babalikin nyo na. Puking inang yan. Wala kang kwenta-kwenta kalaban, puking ang ina mo. Isa kang hangal. Dinamay mo pa yung tatay ko. Di ba yung lola mo nung bagyo natagpuan nakabara sa kanal? Gago pa talaga. Nakabara sa kanal. Gago to. Proud to gay. Gago. Nagsaliksik ako tungkol sa'yo. At nalaman kong nagtitinda ng gulay si Damuho. May promo sila na pag bumili ka ng 2 kilong ampalaya, may kasama ng puno. Pero alam nyo, mas malupit doon, mga ma'am, sir. Pag bumili ka ng 10 kilong gulay, may kasama ng farmer. Okay. Tangina, ito magpa-farm mo. Tangina mo. Rat-rat, oh. Malakas daw pangangatawan niya kasi lagi siya nag-uulam ng gulay. Kala mo talaga may choice siya, no? Proud ka pa, Dong? Nakakapag-ulam ka lang ng manok pag yung tatay mo natalo sa sapong! Kaya kung ikukumpara ka sa akin, puta, marami ka pang kulang. Magyayabang ka dito sa inyo, kabi-kabila mga utang, o baka kailangan ko pang iumpog yung bungo mo para lang matauhan, baka nakakalimot kang kalaban mo ngayon na sa pasarapan na ng ulam. Taga-bukid na ang lakas manglait sa sarili, gwapong-gwapo. Magsalamin kang hayop ka, huwag kang basta maniwala sa mama mo. Natural, sasabihin nun, pogi ka, produkto ka niya tanga ka talaga. Wala kang karapatang manglait. Hindi porke puging-pugi sa'yo nanay mo. Tol, okay lang manlait ng itsura basta may kisame yung bahay ko. Di ba? Facts lang. Di rin naman ako gwapo, tol. Kaya nga bumabawi na lang ako sa forma. Ikaw pangit ka na, kung manamit ka pa, parang kang helper ni Foreman. Di-op mo ba? Di-op mo ba? Taas kamay na nakapanood ng laban niya dito kay MP3. Meron, laban niya kay MP3. Palat yan. Pansin nyo, galit na galit ko sa Bading kasi na-stapa siya ng 150. Ba't kasi pumayag kang send to Gcash, wala ka namang Gcash? Tanga! Naisahan ka! Nakomportable sa Bading kasi nga binibaby ka, bro. Hinahabol niya yung 150, talagang nag-iinaso. Pinangakuan siyang ipapadala sa Palawan, alam yung sagot ng piste na to? Bakit sa Palawan? Tagaliti ako. Pero parang same thought yun sa binanat ni Loni, yung pumunta siya ng Cebu dahil sa Cebuana Luwilier. Palawan, Tagaliti ako. Iba ako. Nalaman ko yung birthday mo, pinahulaan kita kay Bruce.
Sabi niya, sa Martes daw, bandang alas 3, mababangga ka ng bus. Alam mo, sino driver? Si Boss Pibus! Mag-ingat ka! Utang na ng karisma mo no? Lapitin ka ng sasakyan. Di ba makilan lang sa Cebu? Nasagasaan ka ng van? Kawawa ka naman. Nice one. Pero ngayon, mas madadama mo ang sakit hanggang magsisi ka na bay. Hilaw ka pa sa ganito, wala kang linyang pamatay. Kalunos-tunos ng malamang ang sasapitin ng waray pagkakuha ng W at ang matitira. Aray. Agoy. Agoy. Kaya sige, Kenzer, galingan mo nang magsinungaling. Kala ko ba madali yung ganito o bakit di mo gawin? Kaya yung ilusong matalo mo ko, tumigil ka, men. Welcome sa unang salang mo ng isa buhay na alam kong huli mo na rin. Nice. Maganda. 1-2, Keram yun, malinis. Round 3, Kenzer, puta bumawi ka. Yo! Veteranong pang-rookie ang galawan. Di ka dapat nahangaan. Verse mo pang 1 minutes lang para sa iyong kaalaman. Kasi line mark ka ng line mark, arsenal mo ay yan lamang. Kung susuriin kalahati ng rounds mo ay dating sulat ng kalaban. Kasi kung mang line mark, grabe. Binibigkas isang buong stanza, walang yak. Style niya, 6 bar set up. Yung 4 linya ng kalaban, 2 galing sa kanya. Gumawa ng sarili na ideya, para sa'yo ay mahirap. Kung si Delo hari ng ribat, ikaw hari ka ng recap. Tangina na ito, hinamon ako ng pustahan sa Reddit. Ikaw pala ay babad doon. Pasensya kung di ako sumang-ayon ha. Huwag ka nang masadklong. Hindi ako confident kaya di ako pumalag doon. Sadyang di lang talaga ako nagsusugal kasi sabi ni Mama, bad yun. Okay. Bad influence ka sa mga bago Ang yung utak pakilinis. Di ka pa nagtanda nang dahil sa sugal-sugal na yan naaway si Enigma ni Apex. Apex. Sabi niya, Oo nga pala, speaking of Apex, ang dami ko nakikita na parang ban na ba si Apex sa flip top. At sabi, may isang live si Apex na hindi pa daw. Pero si Apex naman nakita ko na nakakanood sa flip top. Parang kailan ba yun? After nung ahon, nakapanood pa rin siya. Pero ang tanong dyan, makakabattle pa ba si Apex sa flip top? Sabi niya, ano ba sabi niya? Oo daw? Tingin nyo ba, makakabattle pa si Apex sa flip top? Comment down below. Pero kung hindi, saan siya pwedeng bumattle? Sunugan. Wala nang PSP eh. Anyway. Ayaw ko magsalita muna. kung kumpiyansa ka sa sulat mo, lagyan natin ng pusta. Anak ng puta. Nang dahil sa sugal na yan, napagkamalan si Arik na walang paki sa kultura. Pag-usapan naman natin yung Mick and Chill. Tandem parang siso. Ba't ko yun nasabi, Brad? Kasi yung moth laging nasa top. Kasi tong partner pabigat. Pag nasa stage na yung Thomas, Boy Scout, siya ay laging handa. Ikaw wala pang titulo, madalas nang magpabaya. Ano yung napiling angulo ni Kenzer? Patungkol naman kay Kera pero hindi ganun kabigat yung epekto nung napiling angulo eh. Yung tawag nito yung Make and Chill pabigat para lang maianggulo niya yung kanila ni Mot, yung pagsasugal. Walang hindi ganun kabigat yung napili niyang angle, sayang. Nung laban nila ni Nikki, kay nangodigo pa. Kay nag-cheat sa labanan. Joke-joke lang ni Arik yung basura division, tinutuo mo naman. Kaya di nire-respeto. Galawan mo kasi kadiri. Tamad mag-ensayo ng maigi. Panong bibigyang respeto tong di kayang bigyang respeto ang sarili. Ganda rin nun. Nag-choke kay Kamandag. Nag-choke kay Kamandag. Si Mark wala nang madura. Kapa siya ng kapa. San daw yung bara napunta? Na wala ka ng tuluyan, ekis sa tagahusga. Paano naging chilyuner tong walang makapa sa bulsa? Okay. Sabi niya sa Taiwan, sipag lang mga kap, mahalin ang ating trabaho. Nanggaling pa talaga sa taong panay choke pag nasa entablado. Tanginang yan, Sumpa. Sumpa Angels, eh.
nasa entablado. Oh, tangina. Napamerienda tuloy yung bata, oh. Aha, ano to? Bumbilya. Zay. Oh, may paraan? Mukha nyo. Tong bitch ng lahat, kahit sino na lang tinatawag na boss malalato, nakakatawang nauubusan ka ng bala kada battle kahit marami kang amo. Time. Halos same lang sa 2 and 3 si Kenser. Tingin ko kailangan niya pag-aralin. Siyempre, Kairam na kalaban mo kahit papano, mas ahead sa'yo yan. Dapat mas ginalingan mo. Actually, yung laban niya kay Van, maganda yun eh. Ang ganda na napili niyang angulo doon. Eh kay Kairam, kumbaga parang expose na yung mga angulo kay Kairam. Hindi mo pag ginamit, sayang. Kairam, tara! Kasalanan mo to, sinali mo. Tama ba? Alam mo ba kung pinasok mo, pre? Ay, inom ko tubig, puking ina ka. Hayop na to, ano pwedeng magsasabi mo, tol? Hay, nako! May napanood akong laban nito sa Cebu at ang sabi niya, yung mga crowd daw sa Manila, pag di ka sikat, di ka papaboran. Sa pinakita mong rounds kanina, tol, mukhang tama ka naman. Kasi, hindi ka sikat, Kenser! Kung hindi nila gets yung jokes mo, wag mong isisi sa kanila, tanga ka. Next time kasi, mag-isip ka ng jokes na lahat sila matatawa, di yung ikaw lang masaya. Tama. Selfish ka eh. Tama. Sinisiraan mo yung crowd ng Manila para sa crowd ng Cebu, maging okay ka. Di mo namamalayan yung mga tao na mismo nakakapansin na OA na. Bibigyan kita ng lohika. Subukan mo tong intindihin. Kunyari, chef ka, tapos di nasarapan sa luto mo, sinong sisisihin mo? Yung tumikim? Nice one. Nakuha mo ba yung logic? O kailangan ko pang pigain ang iyong utak? Ang punto ko, wag mo isisi sa mga yan, yung mga wak mo na sulat. Payag kayo, bias kayo. Tanga advance lang makinig yung mga yan. Kasi nga madalas yung flip-top event dito sa Manila. Mas gigil lang yung crowd sa Cebu at Davao kasi yung flip-top event doon, bihira. Nice, ganda nun. Kaya bakit kailangan mo manira? Ganda nun. Ganyan ka ba kawak na artist? Para makakuha ng crowd reaction doon, out of nowhere, sumigaw siya ng, si Boss Arik nga, si Lahis! Kita mo? Tawanan? Kahit hindi mo naman talaga yung sinabi, napaniwala ko sila. Nalaman mo tuloy kung gaano kadaming tao dito yung hindi ka kilala. Ganda nun. Ang totoo talaga, kinulata ka ni Zero MB, di mo nagawang magpakas. Galing nun, ang galing nun. Sa Zero MB nga, di ka umubra, ano pa sa RAM na di nawawalan ng gig? Sabi na neto, nakasali lang kasi ng isa buhay, feeling mo sumakses ka na eh. Hindi mo alam, step by the step yan. Yung makalaban mo lang ako, sumakses ka na eh. Bye! Hindi porke nakasali ka ng tour na magpipiling pilit ka. Tanga-tanga! Wala lang talagang ibang Taga-Leyte magre-representa. Taga-Leyte din naman ako. Nalipat lang ako ng Cavite pero yung pangarap ko di ko tinigil. At sa pangarap ko na yon, sinigurado kong walang makakapigil at mas lalo ako ng gigil. Pero kung di ako lumipat ng Cavite, baka wala kayong karir ni Mimak. Tanga ka. Kasi sabi ko sa'yo. Tapos ipagyayabang mo dito na matapang ka kasi waray ka. Baka pag sinugod tayo dito, isa ka sa mga hindi pumalag. Ako, wala akong takot na pupunta ng China para sigawan sila ng, where is the love? Wati mo rin kasi mga tropa mo, boss. Ito din eh. James. Kaya kung usapang Leyte lang, ako ang pinakaunang taga-Leyte na nag-represent sa flip-top. Probinsyanong napunta sa Manila kasi nga malaki yung income pero di ko tinigil yung pangarap. Hanggang ang tagumpay ay makapture na maging makasaysayan ang pagbabalik ko sa Leyte na parang General MacArthur. I shall reborn to be fight. Stage presence, sulat. Kaya babala sa lahat ng mga kabracket ko. Lalo sa yung excited na manalo. Kahit kanino mapunta yung belt, wala pa rin naman magbabago. Sa inyo na! Oo, hinahangad, pero di ko hinahabol yung kampyonato kasi ang maging paborito ni Boss Arik, dun pa lang, panalo na ako. Nice. All 3 rounds, Kairam, malinaw.
Nalinaw yun. Left up, second side, 14. Tingin ko nga kahit hindi mag-choke si Cancer, Kairam pa rin. Pakinggan natin. Cancer versus Kairam against Pambeses para sa kanilang pareho. Tingnan mga klase ng mga kalaban nila. Boto ng Murado, 5-0. Mga kalaban, ang panalo sa Lip Crab versus Aubrey. Magigay tayo lahat para kay Kairam. Ay puta, maganda to. Lip Cram versus Kairam. Magandang laban to. Tangina, Lip Cram versus Kairam. Ang kalahati ng Lip Cram at si Lip Cram na buo dahil Lip Cram.